Okay, good morning po sa ating lahat. Happy Lord's Day. Para po sa ating pagsimula, tayo po ay umawit. May the Lord find us faithful. Lahat po ay umawit na mayroong kagalakan sa ating puso. God giving us the spirit of fear, but has given us the strength to obey. With power and sound mind, we love the unfeeling kind, obey not our share of His way. May the Lord find us faithful. His word be our banner held out. May the Lord find us faithful. Every day doing that. No man can sing it out. The things of this life is a soldier who passes the test. Be faithful, be working, be running, be serving, be searching His word for its best. May the Lord find us faithful. May His word be our banner held out. May the Lord find us faithful. Every day doing that. Living or dying, may honor be done. From this wretched life, you love and forget. A life that is on fire, the only our heart's desire. Be faithful from now to the grave. May the Lord find us faithful. His word be our banner held out. May the Lord find us faithful every day, every hour, every minute, every day doing that. Amen. Isang awit pa po para po sa ating dakilang Panginoong Jesucristo. Amen. Isang awit pa. As the deer. Mga minamahal at mga kapatid, Happy Lord's Day po. Lahat po tayo mawit.
as the deer panting for the waters of my soul, longing after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. You alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship. To worship thee. Amen po. Para po sa ating opening prayer, Brother Tony. Tayo po ay umuko, sigit ang ating mga mata. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli po sa araw na ito, kami po ay narito sa iyong harapan. Nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kadakilaan po sa aming buhay. Panginoon, sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat po sa iyong dakilang kapangyarihan na siyang gumagabay po sa amin sa pang-araw-araw, Panginoon. Salamat po sa lahat ng mga bagay na ginagawa po sa amin, ang pagtulong po sa amin sa buhay na walang hanggan, sa pagkain, sa hangin, sa lahat po, Panginoon. Ito po ay aming pinasasalamatan sa iyo. Panginoon, inihiling po namin na tulungan mo po kami sa lahat ng aming mga pang-araw-araw na pangangailangan. Yes, Ikaw po magbigay, mag-provide ng lahat ng pangangailangan ng bawat isa ayon po sa iyong kalooban, Panginoon. Salamat po ng marami, Panginoon, sapagkat ikaw lamang ang Diyos na ang aming malalapitan at wala ng iba. Sa umaga pong ito, Panginoon, dalangin po namin na pagpalain mo po aming pastor, na siyang magbibigay ng mensahe sa aming pagsamba sa araw na ito, Panginoon. Bigyan mo po siya ng katalinuhan, karunungan na nagmumula sa iyo upang maipahayag ang iyong salita, Panginoon. Salamat po ng marami at sa lahat po ng mga narito, pagpalain mo po ang bawat isa at yung mga nasa tahanan, sa mga online, ikaw po ang magpala sa bawat isa, Panginoon. Salamat po ng marami at binabalik po namin sa iyo ang papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Okay, so manatili po tayong nakatayo at ating buksan natin mga Biblia sa Genesis chapter 26, no?
Genesis chapter 26, the life of Isaac, the son of Abraham. Nasa second point na po tayo. The life of Isaac, the son of Abraham, part 2. How Isaac survived the famine. Yung ating pag-aralan. Genesis 26, 14 to 16. Kung nakita na mo rin nyo, say amen. Basahin natin sa 14 hanggang 16. For he had possession of flocks and the possession of herds and great store of servants, and the Philistines invade him. Verse 15 kayo. Sabay-sabay tayo sa 16, begin. And Abimelech said unto Isaac, Go from us, for thou art much mightier than we. Imagine mo, mas makapangyarihan na si Isaac kaysa kay King Abimelech. Amen? So, si Isaac ay pinagpala ng Diyos, siya yung nagmana sa kanyang amang Abraham. At saka mayroon siyang mga competition, ang kanyang mga half-brother and half-sister. So, sa umagang ito, bago po tayo magsisimula, tayo po ay manalangin. Mapagpalang Diyos na aming Ama, maraming salamat po sa talata na aming binasa. Maraming salamat po sa mga kapatiran na naririto sa PCBC Local Church and of course sa online. Salamat din po sa mga kapatiran namin na nagsisidalo sa online. Dalangin po namin na kayo po ang maitaas at maluwalhati sa araw na ito. Dalangin ko po ang lahat po ng mga pastor, mga preacher, mga evangelist na nangangaral ng iyong salita ay pagpalain niyo po ang lahat po ng mga membro na nakikinig sa bawat local Baptist Church. At dalangin po namin na kayo lamang ang sentro ng aming pagbubulay-bulay ng iyong mga salita. At dalangin po namin ang mga kapatiran na hindi makapagsamba, nawa sila po ay makapagsamba at makadalo. Tulungan niyo po kami sa buwan na ito, buwan ng Mayo, Church Month of God. Dalangin po namin na buksan niyo po ang aming mga puso at isipan upang aming maunawaan ang kahalagahan ng paglilingkod sa inyo. Salamat po sa kaligtasan na ibinigay niyo po sa amin na si Jesucristo ay namatay sa krus para po sa aming kaligtasan at mayroong katiyakan dahil si Jesucristo ang nagbigay ng buhay na walang hanggan. Hindi po ito nakabase sa aming mga gawa, kung hindi ito po ay nakabase sa cross ng Golgotha o Calvary na si Jesus ay namatay, inilibing, pagkaraan ng 3 araw ay muling nabuhay. Salamat din po na mayroon kaming Bible na hawak na ang iyong salita ay maihayag ng mayroong kalayaan sa aming pandinig at sa aming pagbasa ng aming mga mata. At i-bless niyo po ang aming mga puso. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. I-increase niyo po ang aming pananampalataya. Huwag matakot dahil ikaw ay makapangyarihan sa lahat. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan po ni Jesus. Lahat po magsabi ng Amen. Maraming salamat po at pwede na po kayo makakaupo. Alam niyo po mga minamahal at mga kapatid, ang pandemic ay katuparan, isa sa katuparan ng tanda na si Jesucristo ay malapit ng babalik. Kung basahin mo dyan sa Matthew chapter 24, verse 7. Matthew 24, verse 7. Dahil ang bansa ay laban sa bansa, ang kaharian laban sa kaharian, at mayroong tagutom. So yung tagutom nangyari na ngayon pa. Pangalawa,
mga salot. Yung mga salot, ito yung tinatawag ng mga virus. Kaya yung virus na kumakalat noong 1916 and 1915 up to 1917, 3 years, nagkaroon din po ng pestilence, pero hindi masyadong buong mundo ang natatamaan. Ngayon, buong mundo na. 198 countries. Ngayon, nakasulat na sa Biblia ang sinabi ni Jesus. Ayon po sa kanyang foreknowledge, alam na ni Jesus na magkaroon ng corona, maraming corona. Pestilences, plural. Ibig sabihin, hindi po ito surprise sa atin. Expected ito ng mga mananampalataya. At parami na parami ito. At hindi na yan titigil pa. Hindi na titigil yung face mask, hindi na titigil yung face shield. And earthquakes in diverse places. So yung earthquake, ongoing na rin. Every 24 hours, may lindol sa bansang Pilipinas dahil mayroon po tayong tinatawag na volcanoes sa ating bansa. Mga ilang bulkan ang ating sa buong bansa natin. 30 plus yung Apulaki, 31 na. Nagtuturo kasi ako about sa mga volcanoes sa senior high school. Kaya alam ko kung ilang bulkan sa buong Pilipinas. 30 plus yung 2018 na discover ni Jennifer Barrito ng Filipino scientist na nakabase sa New Zealand. Yung Apulaki Caldera, pinakamalaking bulkan sa buong mundo, ay walang iba kundi matatagpuan sa ating bansa. Ngayon, narito talaga, earthquakes in diverse places. So, nasa end time na po tayo. Kaya yung mga Kristiyano hindi dapat nagpapabaya, hindi dapat nagpapatumpik-tumpik, no? Patumpik-tumpik, dapat po makibalita. Pag makibalita ka sa pangangaral ng pastor nyo. Kasi pag makinig ka lang sa social media at sa mga Facebook, maraming fake news. Pero sa Biblia, hindi na po talaga titigil ang salot. Hindi lang corona ang salot. Maraming salot ang darating. At saka expected na ito, na isulat na po ni Jesucristo ito. Naisulat na po ito ni Mateo noong kailan dito na isulat? Kailan po si Jesus Christ pinanganak? BC 3 or 4. Ito 30. So, pagkatapos, AD 33, namatay ang si Jesus. Tama? So, ngayon, isinulat ito ni Mateo at sinabi ni Jesus, isinulat ni Mateo na tax collector, at kung ano yung ipinangaral ni Jesus, yan ang isinulat ni Mateo. Si Mateo ay isang apostolis. Kaya, hindi na po titigil ang pestilences. At balita-balita, magkaroon ng third wave. Well, anong solusyon natin? John 14 verse 1, let not your heart be troubled. Ye believe in God, ye believe also in me. So, yung face mask sa face shield, ito ay nag-anino ng paparating na pangyayari. Inihanda ang mga tao sa social distancing, 1 meter, kasi pag nagkadikit-dikit sa panahon ng Antikristo, hindi ma-identify kung sino yung mga may tatak na 666. Pero sa ngayon, hindi pa ito 666. Hindi pa. Kasi ang 666, itatatak kung hindi sa kanang kamay, hindi kaliwa, kanan, at saka sa noo. Amen? So, ang saksak dito, hindi dito. Naintindihan niya? Kaya yung fake news, akala mo 666 na, hindi pa. Naluloko lang tayo. So, yung binabaksin, anti-vaccine. Kung baka sa cellphone, anti-virus. Sa computer, anti-virus. Kaya ang Israel, wala silang face mask ngayon. 80% na bakunahan sila.
80% sila po'y na-vaccinated na halos ng buong bansang Israel. Kasi yung virus, nakadesign siya, is to kill people, to depopularize the population. Kailangan babawasan ang population. Kaya, ang Israel, 80% na vaccinated na sila. Natataka na sila na nabakunahan na ako sila. Baka mag-isip. Kung gusto nyo malaman balita, nood yan sa YouTube at saka sa Google. Baka akala nyo, sinungaling ako. Sinabi na rin yan ni Pastor Cyrus, ang Israel wala ng face mask. Kaya, kasi vaccinated na sila. Well, tanda natin, bakit kayo matatakot? Ligtas na tayo, anak tayo ng Panginoon. Kung mamatay, sa langit pupunta. Pag ang unbeliever na matay, saan pupunta? Impierno. Dapat tiyakin natin na ang ating pananampalataya at ang paglilingkod sa Panginoon, tama. Akala ng iba, okay lang ang mundo. Ang mundo abnormal na. Ang mundo pasama na. Kaya, ang gusto talaga ni Satanas ay sirain ang bawat family. Hindi na pwede magbanding, hindi na pwede maggala-gala. Ayan, yan ang gusto ni Satanas. Talagang galit si Satanas. Ang akala ni Satanas, ang Ebanghelyo ay mapipigilan dahil sa lockdown. Pero ang mga kapastoran ngayon, kami nagko-conference kami through online. Kaya gagawa ko ng mga group chat exclusive sa atin. Meron tayong group chat na pangkalahatan. Yung active at saka inactive. Okay? Pangkalahatan doon. Pero meron tayong group chat na exclusive sa faithful. Bakit? Magkaroon tayo ng daily devotion. At ang pinagpipray kong speaker, si Brother Tony, Brother Mark, para hindi naman ako mapagod na araw-araw. Bawa, every morning, 6 o'clock, o kaya 5 o'clock, start na devotion. Hanggang 6 lang. 1 hour lang. Okay na ba sa inyo? Kasi pag wala tayong devotion, mangyayari sa inyo manghihina. Pag may problema, magbubuwal, ayaw nang bumangon. Dahil may problema. Kaya, ang solusyon, kailangan, walang iba kundi Bible reading, prayer, devotion. Alam niyo po ba ang sinabi ni Jesus Christ sa kanyang mga alagad bago siya pinako sa Garden of Gethsemane? Hindi naman lang kayo makapagbantay sa akin sa loob ng isang oras. Isang oras lang. Sabi ni Kristo, watch and pray that ye enter not into temptation. Ayan sinabi ng Panginoon. Inunahan ko na eh. Every morning, devotion ako. Kaya, implement ko na ito sa atin. Kaya magkaroon tayo ng group chat na exclusive sa mga faithful. Kaya, may group chat na kanina na isa, ang title, Jesus, King of Kings and Lord of Lords. I-edit ko pa yun, ang nakalagay doon, and Lords. Nakalimutan ko yung Lord of Lords. I-accept nyo na yun. Ako gumawa yun. Para yun sa mga faithful. Amen? Yung Jesus is the King of Kings and Lord of Lords, para yan sa faithful. Kaya pag na-i-add ka, huwag mo naman sabihin sa iba na, hindi ka ba na-add? Baka hindi ka faithful. Ay, hindi naman maganda. So, ibig sabihin, i-accept nyo lang kung kayo ay na-add. Ngayon, sa mga walang internet, ang suggestion ko, payo ko, bumili kayo ng modem para Wi-Fi. Pwede kayo magpa-load, 100, para sa mga estudyante. Yung Wi-Fi na modem, katulad sa mga, kay Brother Tony, meron na po kayo, no? Okay, meron na. Kayo rin na, wala pa. Dapat magkaroon kayo doon, si Jamila, si Princess Nicole, at saka ikaw. Isang modem, sakop na yung 3 bahay. Kaya yun. So, mura lang yun. Ang modem, 2,000 lang yun. I-tulong-tulungan nyo kaysa mag-data kayo. Amen? Sa Hinson, meron na rin. Kaya po mga minamahal at mga kapatid, kailangan natin maging matalino sa panahon ng pandemic. Number 2. How Isaac survived the famine. So, i-apply natin sa ating buhay. Paano tayo makasurvive sa pandemic? Ayun. Mas maganda ito. Kaya mapala ng mga Kristiyano na matapat na nakikinig sa
pangangaral ng kanyang pastor. Kasi pag hindi ka na nakikinig, hindi ka na lalago. Mapalad ang nagbabasa at nakikinig sa mga hulang ito. Revelation 1:3. Dahil ang pagdating ng Panginoon ay malapit na. So, kailangan habang naghihintay tayo, tuloy-tuloy ang ating aral. Naintindihan nyo? Tuloy-tuloy ang aral, tuloy-tuloy ang trabaho, tuloy-tuloy din ang paglingkod at pagsamba sa Panginoon. Yan ang pinakamagandang gagawin natin. How Isaac survived the famine. Paano siya nakasurvive ng tagutom? Alam mo, sa panahon ni Abraham, nagkaroon ng tagutom. Sa panahon ni Isaac, mayroon din. Hindi pwede na sa panahon ng mga magulang ay ang nangyayari sa kanila, hindi mangyayari sa mga anak. May tendency, ang nangyayari sa mga magulang, mangyayari sa mga anak. Bakit po? Ang ating season sa Pilipinas, dalawa lang. Tag-ulan at tag-init. Hindi katulad sa ibang bansa, apat ang cycle nila. Mayroon silang winter, mayroon silang summer, at mayroon silang autumn. And then mayroon silang rainy season. Kaya apat. Sa Pilipinas, dalawa lang. Kaya hindi pwede na walang tagbagyo at walang tag-ulan. At mayroon talagang tag-init. At ayon sa Biblia, painit na painit ang mundo dahil ito ay matutunaw sa sobrang init. Naintindihan nyo? Hindi na ho lalamig ang mundo. Hindi na lalamig ang ating bansa. Ang init matindi. Kaya mapalad ka, may aircon ka. Pansamantala na, paglabas mo, init na naman. Kaya, ang mundo natin, inihanda na ito sa apoy. At matutunaw at malulusaw ito. Huwag na kayo umasa sa mundo. Papalitan ito ng bagong lupa at bagong langit. Kaya kung mayroon kang ari-arian ngayon na minana mo sa magulang mo, magpasalamat ka. Bakit? At least may pinamana sa iyo. Pero huwag kang maniwala doon, huwag kang umasa doon na forever ka dyan. Sa mundo, walang forever. Amen? Baka akala mo yung magulang mo forever, yung boyfriend mo forever, asawa mo forever. Magtinginay kayong dalawa. Kung sino unang malagas, ang maunang mamatay, ang maiwan, iiyak at malungkot. Kaya, ihanda natin ang puso natin. Ang ating pananampalataya at ang ating paglilingkod, hindi sa sanlibutan to, kung hindi sa ating Panginoon. Iiwan natin to. Kung ano mayroon ka, gamitin mo para sa family, para sa ministry, at para sa iyong buhay. Kailangan balance. Naintindihan po ba natin mga minamahal? Mga kapatid, paano nakasurvive si Isaac? Number 1, when God gave him more blessings, the Philistines envied him. Ito ang problema. Letter D na para tayo. Ma'am Gina, letter D na yan. Ibalik mo muna. Doon sa letter A. Letter D, ano ba nangyari? Yan. Okay, dyan tayo. Paano siya nakasurvive? Verse 12. Then Isaac sowed in that land and received in the same year 100-fold. And the Lord blessed him. So, paano ka makasurvive sa gutom? Kailangan hard work, magtrabaho. Ano bang buhay ng langgam? Sa panahon ng summer, anong ginagawa ng langgam? Hahanap ng pagkain. Hindi gumagala papunta sa kamote, pamunta sa anong mga klaseng galaan sa diarte. Hindi gumagala papuntang swimming pool, hindi pupunta sa mga mountainous para mag-adventure, didipa-dipa, pa-selfie. Hindi.
Panahon ng summer, naghahanap ng pagkain. Bakit naghahanap ng pagkain ng langgam sa panahon ng summer? Walang makain. Tuwing summer, tuyo ang mga pananim. Maliban lang kung mayroon kang lupang malalim. Brother Tony, may lupang malalim yan. Kaya panahon ng summer, mayroon pang harvest. Amen? So kailangan pag-aralan mo yung nature ng iyong resources na ibinigay ng Diyos. So ang ginawa ni Isaac, sa panahon ng tag-init, ay nagtanim. Sabi ng iba, tag-init ngayon, hindi tayo pwede magtanim. Naintindihan niyo? Kahit summer, kailangan magtanim. Kahit tag-gutom, kailangan pa rin magtanim. Dahil nagtanim siya, nakatanggap siya ng ganong taon, 100-fold. At ang kagandahan dyan, ang Panginoong Diyos pinagpala siya. Kahit summer, pwede kang pagpalain ng Diyos. Amen? Imagine mo, iba, summer dyan, mag-memorize na ng 3 chapter, may 1,000 na. Iba naman, pa-memorize mo, ay, hindi ko, pastor, hindi ko kaya. Maliban na sa busy, ha? At saka yung binigyan ng una, ha? Mga kapatid, panahon ng summer, kailangan magtanim. Kami dyan, may tinatanim siya ng Mrs. Kangkong. Planggana, kangkong. Tapos, yung aking strawberry, dahil napabayaan ko, wala akong ipa. Kailangan magkaroon ako ng ipa para magmabuhag-hag. Yung lupa, nagdikit, no? So, siksik. Mahirap na guminawa yung ugat. Kaya kailangan ko ng ipa. Kung sino may ipa, bigyan mo ko. And then, pangalawa. Okay. Isaac harvested 100-fold. Pag may tinanim, mayroong anihin. Pag magtrabaho, mayroong income. Pero huwag kalimutan ang pagsamba at paglilingkod sa Diyos habang nagtatrabaho. Amen po ba? Iba naman, pag may trabaho na, wala na samba-samba. Amen? Pag may trabaho na yung iba, nagpipray ng karoon ng trabaho, pag may trabaho na, nakalimutan ng Panginoon, hindi na samba, wala na rin Bible reading, wala. Pero sa isa, iba, nung nakatanggap siya, at nagtanim siya, tuloy-tuloy lang yung kanyang pananampalataya sa Diyos ni Abraham, ang kanyang ama. Naintindihan po ba natin mga kapatid? Kailangan, kahit pag-init, summer, magtanim. Sabi ng mga farmer, ang pagtanim hindi biro. Maghapon yuko. Sino nakaranas yun? Amen. Ako nakaranas yung tanim. Losong ka na city, haon ka na cheese, 15 minutes break, inom yelo, o inom soft drink, kain pinapay, tapos gapas na naman. Tapos, 10 to 11, trabaho. Pagkatapos, 11 to 12, 11:30 o 11, trabaho. Pagka 12, kain na. 12 to 1, pahinga. Pag alauna, lusong. Ang uwian, alas 5 o 4:30. Uwi. Dala na yung sahod. Magkano sahod? 50 pesos. Buong araw. Okay lang sa inyo? 50 pesos buong araw. Ang pagtanim hindi biro, maghapon na kayo ko. Kaya si Isaac pinagpala kasi hard work check. Bawal ang tamad sa Kristiyano. Pag tamad ka, wala kang blessing. Kaya si Solomon, ginamit ng Diyos, binigyan ng wisdom, pinag-aralan yung buhay ng langgam. Pwede mo aralan ng buhay ng langgam. Pag summer, naghahanap. Pag tag-harvest, nag-iimpok. Naintindihan nyo? Sa panahon ng harvest, nag-iimpok ang langgam. Kaya kung may tanim kang palay, pag may ani, impukin mo yan. Huwag mong ibinta lahat. Pag may sweldo, impok. Dalawang ating investment, impok, tama?
sa langit at sa lupa. Baka nakalimutan na natin. So, ang ating pag-impok sa langit at lupa. So, mga minamahal, mga kapatid, mag-aral kayo kung paano mag-business, paano magtanim. Kasi ako, napakahirap ang nag-usap kami kagabi ng pastor ko, sabi niya, pag nag-business ka, kailangan mo ng tinatawag na seminar. So, tama yun. Pag nag-pastor ka, kailangan mo ng mag-aral ng Biblia. Pag nag-pastor's wife ka, at gusto mo mag-asawa ng pastor, magbasa ka ng mga books, mag-aral ka kung ano ang pastor's wife. Ayan. Ano yung mga pananamit? Ano yung mga pamumuhay ng pastor's wife? Ano naman ang buhay ng pastor? Ayan. Ano ba ang buhay ng... pag song leader ka, ang ministry mo yung song leader, pag-aralan mo kung paano mag-beating. Ilang klase? 1, 2, 2-4. Ano pa? 3-4. 1, 2, 3. Ano pa? 4-4. 1, 2, 3, 4. 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh. Yan ang pag-aralan mo. Masterin mo yan. Pag ministry mo isang leader, bago nagsimula ang gawain, dito ka na. Amen po. Pag ministry mo driver, dapat bago mag 7 o'clock o 7 o'clock, dito ka na. Kukunin mo na yung sasakyan, manundo ka na. Yan ang ministry. Bigay natin yung the best natin kung ano yung ating ministry. Amen? Pag estudyante ka, bago magsimula yung Zoom at saka Google Meet, pag sinabi ng 8, kailangan handa ka na. Dapat 7:30, 7:45, nakapasok ka na. Hindi pwede yung, ma'am, sorry po, late na naman ako. Wala kang honor. Alam niyo ba, si Janelle may maraming honor. Imagine mo, pagkatapos ng module, may more verse na naman. Kaya pag nagsamba yun, pag-memorize natin dito. Amen? So, kailangan nakafocus ka sa pag nagtanim ka, pag-aralan mo kung paano magtanim ng halaman. Hindi pwede yung tanim ka lang tapos pabayaan mo lang. Yung farmer, ako marunong ako mag-farm pero nakalimutan ko na. Ang sa mais at sa palay, nakalimutan ko na pagtapos ng sabog, ilang araw saka ka mag-abuno. Tapos mayroon pang patubig pa yan. Nakalimutan ko na. Bahala na kayo dyan. So, ang aking minamaster ngayon, pastorate. Pagpapastor, pagpayo, panalangin, paggawa ng outline, at inoobserbahan ko yung mga tupa, kayo lahat. Yan ang aking trabaho. Amen? Trabaho ng pastor yan. Kung sino yung tupang may sugat, sino yung tupang nahulog sa bangin, pupuntahan. Pag may tupa ng takbo, pumunta doon sa mga kakahuyan, hayaan mo lang muna. Pag kinain ng lubo, wala patay niya. Naintindihan po ba natin? So, yung kaya lang ng pastor na alagaan at puntaan. Ganun ang trabaho. Hindi pwede yung pabayaan ng pastor membro. Dapat pag tinatawagan ka, sumasagot ka. Amen? Pag nagtitik sa'yo yung pastor mo, sagutin mo, hindi na. Nag-text ka lang, nag-chat ka, tapos titingnan, walang reply. So, nagpapakita na. Dalawa lang yan, kung hindi ka nagtampo sa pastor mo. Kung hindi nagtampo sa pastor mo, ano yung isa? Kung hindi ka nagtampo, galit ka? Tama po ba? So, ang lugi ikaw. Para sa magulang mo, pinapapunta ka ng magulang mo, hindi kasi magpupunta. Napaluan ka tuloy. Kaya mga minamahal, mga kapatid, mahirap din ang magpastor. Amen? Kaya tulungan niyo ako. Mas maganda pa magbantay ng 50 kalabaw. 50 kalabaw. Kaysa membro mo 20, ganun kahirap. So, pero hindi ako nagre-reklamo. Kahit bigyan ako ng Diyos ng 1,000, hindi ako magre-reklamo. Kung ano lang kakayahan ko, yun ang ibibigay ng Panginoon. Number 3, tingnan natin. The Lord blessed Isaac. Tingnan mo only the Lord can bless His children, especially who are faithful to God. Kapag faithful ka, i-bless ka ni Lord. Pag hindi ka faithful, marami kang mababasa sa Biblia, hindi ka i-bless. Pero kung gusto mo ng maraming blessing, magiging faithful ka. Amen?
Sino naniwala doon? Amen po. Pag faithful, yung husband sa asawa, tama po. Yung asawa, kahit anong hingi ng husband, bigay ito, bigay kagad. Tama? Pero pag hindi marunong maglambing, tapos pagkagabi ng lambing, hindi na bibigyan. Hirap, hirap. Hindi mo pwede pilitin. So, kailangan mag-invest. Yung relationship natin sa Diyos, sa church, sa ministry natin, sa family, kailangan lumalago. So, ang sikreto na isa, nagtanim. Yan ang sikreto niya. So, panahon ng pandemic, wala ka nang makain, magtanim ka. Tanim ka ng kangkong. Tanim ka ng kamuti. Tanim ka ng chiko. Tanim ka ng mangga. Magtanim ka ng bayabas. Magtanim. Pag hindi ka nagtanim, may lupa ka sa bakuran mo, hindi ka nagtatanim, wala kang aanihin. Tama? So kung may gulay ka, 1 buwan, 3 buwan, hindi ka bibili ng isda, bumili ka lang ng dilis, tapos halo-halo mo lang sa malunggay. Malunggay sa morning, malunggay sa tanghali, malunggay sa hapon. May protection ka pa sa COVID-19. Ukra sa umaga, ukra sa tanghali, ukra sa gabi. Pagka umaga, ukra naman! Sila, pag magreklamo. Amen po. Sila po nakaranas ng asin lang. Gano'n. Harap. Parang tilapia rin ang lasa. Amen? Kaya mga minamahal, mga kapatid, pag wala ka ng toothpaste, yung asin maraming gamit. Yung asin na tinutoothbrush ko yan. Nung naubos na asin ko, sabon. Si Ismael, sinubukan niya. sabi ni Mrs., bakit? May toothbrush yan. May toothpaste, bakit sabon? Ayan, bakit sabon? Para magpabula-bula ba? Kaya, the Lord bless Isaac. Ang mag-bless sa atin, ang Panginoon. Amen? Natutuwa naman ako sa pastor ko. Sabi niya, alam mo, Pastor Nilo, matindi yung favor ng Lord sa'yo. Ako hindi ko masyadong napansin. Sabi niya, matindi yung favor ng Lord sa'yo. Oo nga, no? Sabi ko, salamat na-remind mo ako. Kung minsan nakalimutan natin yung favor ni Lord na natanggap natin, makita nila yung ministry natin, nabibless sila. Sa atin, nalagpas na natin na level na ito, baliwala na sa atin. Gusto natin na airco na naman. Pagkatapos, madagdagan pa yung lupa natin, tapos patay pa ito ng 4 na story building, tapos madagdagan pa yung lupa. Tapos, nagpipray ako na magkaroon na ng daughter church ang ating church. Amen? So, nagpipray ako kung sino yung ibigay ng Diyos na ititrain ko mag-preach para may, habang nagpipreach ako dito, yung isang worker, doon nagpipreach sa ating outreach. Amen po ba? So, pinagpipray natin yan. Bahala ng Panginoon. Basta ang desire ko walang iba, pagkagising ko, ay makapag-devotion, tapos nagpipray ako kung sino yung maititrain ko, pinagpipray ko na mahasa ko si Brother Engineer Tony na mag-preach para gumawa ng outline. Madagdagan ko naman yung mentoring ko kay Preacher Mario. Iniisip ko yun. So, are you willing? Amen? Tapos si Brother Ronilio, iniisip ko yun na maitrain ko na sa mag-preach. Kagabi, nag-1-on-1 kami mentoring sa online. Kasi mga 6 na yun, quarter to 7, 15 minutes lang about prayer. So, pinagpipray ko. Tapos si Brad CG, pinagpipray ko rin na driver at saka yung leader at the same time preacher. So, pinagpipray ko yan. Sa mga babae, meron ako nakikita na mga ministry na inihanda para sa inyo. Amen? So, kung sino yung faithful, sino yung available, sino yung teachable, at sino yung obedience. Pato. Amen? Salamat sa Diyos. Pinagpipray ko yan. So, tingnan niyo po, verse 13. Pagkatapos siyang nagtanim, ito resulta. And the man waxed great and went forward. Hindi siya nag-backward. Went forward and grew. Hindi siya stagnant. Grew. Amen? Until
he became very great. Kanina, wax great. Tapos, went forward. Tapos, grew. Ibig sabihin, lumago. Forward. Grabe na. Una, great. Forward. Until, grew. Pataas na pataas. And became very great. Nakita ko rin yung Facebook na gin-share ni Mrs. Si Ismael, napakaliit pa. Si Boy, kinakarga ko pa dito. Si Honey, parang pusa dito sa gilid. Meow! Tapos, 8 years ago, malaki na sila. Tapos nag-comment yung pastor niya, parang kailan lang Teacher Gina. Mga dalagat binata na magiging anak nyo. Tapos magiging lola at lolo si Pastor Flo. Tapos lalong-lalo na kami. Oo nga. So, nag-grow ang family. Nag-straight forward and then grew until became very great. So, palaki ng palaki ang ating family. Brother Celso, dapat grow ang ating family. Straight forward, walang backward. Dapat tuloy-tuloy ang ating paglingkod. Kaya mga minamahal, marami akong iniisip. Ang pulpito, nagpipre ako na mayroon sanang Kristiyano mag-donate ng electric fan. Kailangan ng 2 stand fan. Isa sa akin, ito kasi sira na. Bagay, gear ang kulang. Tapos, dito sa song leader at mga preacher, dapat mayroon. Kakahiya naman na electric fan nila ay pilay-pilay. So, nawa, mayroong mag-donate dyan sa stand fan. Magkano lang yan? 1-3. Yung maganda na. Amen? So, bahala na si Panginoon. Basta ako nag-pray ako, mas maganda yung nakita niyo yung puso ko. Amen? Sinasabi ko to para kung sino yung itatouch yan, ipapadala lang yung, either ako na lang bibili sa BB Mart o kayo bibili. 1-3. Okay na yun. Kasi yung mura yun, dahil masira. Yung 800, 900. 1-2, 1-3. 1-3 maganda. Isang electric fan dito, siyempre naiyadan ako sa mga song leader natin sa preacher. Mga guwapo pa naman to. Kaya kailangan maganda yung ihip ng hangin. Amen? Amen po? Tapos dun dyan sa likod banda, yung malakas na electric fan nilagay ko. Ito sarap. Lumakas din, nilagyan ko na ng langis. Yung langis ko sa ulo, yung baby oil. Kaya lumakas. Amen? At saka yung electric fan dito, nilagyan ko rin ng langis. Yung langis ko, ganito na lang kakunti kasi naubos sa electric fan. Yung sa likod, hindi na pigilan. At saka ito, papaayos talaga yan. Papalitan siguro makina. 500 kailangan. So mga minamahal mga kapatid, lagi akong iniisip. Tapos Sister May, huwag mong kalimutan yung aircon ha. Tanungin mo kung magkano. Sister Millen. No, salamat. Mga minamahal mga kapatid, ang sikrito lang ni Isaac, walang iba kundi, hindi siya umasa sa iba. Umasa sa Diyos ng kanyang ama. Nagtanim siya. Hindi na iniisip yung tinanim ng kapitbahay. Karamihan ng mga Pilipino ngayon, umasa na lang sa tanim ng kapitbahay. Pwede pa pahingi ng okra? Magtanim ka! Si Tatay Pablo, iba yan. Unang hingi mo ng malunggay, bigyan ka daw. Pangalawa, tigpasan ka na ng sanga, saka bibigyan. Di ba tayo? Yung pastor ko dati sa Mindanao, siyempre, naimpito din. Naimpito. Ang kapitbahay, di ba, simbahan to, tapos pulpito sa likod. Ito sa gilid, may kamuti na, siguro pitak lang na maliit. Araw-araw, morning, tanghali, sabi, Pastor, hingi ng dahong kamuti. Talbos. Talbos kamuti. Okay, kuha. Nabutan ko yung pastor ko. Pastor, pasensya. Nabutan ko yung pastor ko. Ito! Tabi ang magulang mo. Magtanim! Ito sanga! Naimpito din yung pastor ko. Hindi din po perfect. Alam niyo po mga minamahal, mga kapatid, huwag tayo umasa sa tanim ng ating kapitbahay. Magtanim tayo ng atin. Amen? Amen ba dyan nila? Malawak din pa ko ngayon. Magtanim ka.
Amen ba, princess? Magtanim kayo para pag namunga, meron na kayong bibigay sa pastor nyo. Amen. Kasi Sister Rona, ano na? Pag may break lang ha, hindi naman tanim na kayo umaga tangali, hindi naman magmudjol. Kailangan balance. So mga minamahal kapatid, ang sikreto lang talaga, para makasurvive tayo, magtanim. Pag may trabaho, magtrabaho. Amen po? Next, Ma'am Gina, letter D. We have 10 minutes left. When God give him more blessings, ito naman delikado. Pag marami kang blessings, may danger. Pag marami kang blessings, the Philistines invade him. Baka akala nyo dyan mo yan, the Philippines. No, hindi po Philippines yan. Ang Pilipino hindi ma-invited. The Philistines invade him. Amen, Brother Edison? Amen. Kaya, pag may pagpapala ka, Brad, huwag mong kalimutan bigyan ng love gift yan. Amen? Amen. Salamat po Diyos. Mga minamahal, mga kapatid, nainggit ang mga Philistines sa kanya. Ito ang, nung walang-wala ka, naapi ka. Naintindihan po ba natin? Pag walang-wala ka, aapiin ka. Pag nagtanim ka na, batikusin ka. Pag nag-ani ka na, marami nang hihingi. At pag marami ka ng blessing, marami nang nahinggit. Okay, tingnan natin. Verse 14. Dahil mayroon siyang position of flocks. Marami siyang mga tupa. Mga baka, herds. Mga tupa. And great store of servants. Marami siyang mga servants. Dahil siyang katulong. And the Philistines invade him. Pag marami kang cellphone, marami kang laptop, marami kang ari-arian, marami mainggit sa'yo. Kaya expected na yan. Pag may mainggit sa'yo, ano gagawin mo? Ito gagawin natin. Ano man ginawa ni Isaac? Lahat ng balon na hinukay ng kanyang mga alipin ng kanyang tatay sa araw ni Abraham, ang ginawa ng mga Philistines, pinatigil sila. Pinagbawalan sila sa lahat ng kanilang mga resources ng tubig. Tama? Namatay na kasi si Abraham eh. The Philistines had stopped them. Sabi niya, huwag na kayong ganyan. Huwag na kayo mag-hihip. Patay na si Abraham eh. Pinatatakutan nila si Abraham. And filled them with earth. Tinakpan ng lupa. Yan ang problema. Dahil sa inggit, pinangtakpan. Pinagsira. Pero anong ginawa ni Isaac? Nakikipagbuno? Nakikipagsuntukan ba? Mahirap to. Kung minsan, gusto natin magpatayan, no? Huwag natin gawin. Sundin natin ang sikreto ang ginawa ni Isaac. Verse 16. And Abimelech said unto Isaac, umalis ka sa amin. So, iniwanan yung kanyang balon. Umalis ka. Dahil ikaw mas malaki pa sa amin. Christian and unbelievers are not allowed to live together. Mahirap talaga. Mahirap magsama ang Kristiyano at ang unbeliever sa business. Dapat wag kayong mag-partner sa mga unbeliever sa business. Kasi pagdating sa partiyan, may dayaan. Naintindihan po ba natin? Pag may business kayo, wag na, kahit kaibigan mo yan at hindi mo parehas ng pananampalataya, wag ka na makikipagkasusyo sa kanila. Mas maganda, family na lang. Amen? Naintindihan po ba natin? Kahit kapatid mo yan, at hindi naman pareho kayong baptist, mahirap yun. Totoo yun. To avoid quarrel, pag kapatid kayo, gumawa kayo ng muwa. Kasi pag walang muwa, baka magkaroon ng dayaan. Tama? Agreement. Pag namatay yung isa, ay walang muwa, walang agreement, walang kasunduan, kawawa yung mga anak, maliit pa, dadayain. Pero pag mayroon kayong kasunduan, nakanotary pa, maganda. Kaya kailangan, mas one step ahead. Kailangan natin ng wisdom mula sa Diyos. Okay po? Next. Number 3 na. Kasunod na linggo na lang yan kasi 6 minutes na lang. Mga minamahal, mga kapatid, sa panahon ng pandemic,
ang ating gagawin bilang konklusyon, tuloy lang ang pagtanim. Amen? Kung ano yung trabaho mo, alagaan mo yan. At huwag mong kalimutan ng Panginoon sa trabaho mo, sa family mo, sa ministry mo, at sa pastor mo. Pag ginawa mo yan, itong pandemic na ito, mas makapangyarihan pa rin ang ating Panginoong Hesus kaysa pandemic. Amen? Totoo po yun. Imagine mo, kahit pandemic, ang mga Kristiyano, pinagpala ng Diyos. Pinagpala ng Diyos. Kahit may pandemic. So, ang pag-aaral, ako, payo ko sa mga estudyante, katulad sa inyong tatlo doon sa Pakalag, mag-pray kayo, magkaroon kayo ng modem na Wi-Fi. Magtulungan kayong tatlo. Magkamag-anak naman kayong tatlo? Tama pa rin na? Oh. Yung equal sharing, ha? Pero ang mag-connect sa Wi-Fi, tatlo lang kayo. Amen? Naintindihan nyo? Plus yung kapatid yung nag-aaral. So, kailangan wisdom. Doon sa inyo, Brad, dapat may modem kayong Wi-Fi. Hindi lang data. Kasi magkaroon tayo ng group chat na exclusive sa mga faithful. Kaya mga minamahal, mga kapatid, kailangan ang ating modelo sa pandemic, si Isaac. Amen? Saka si Abraham. Si Isaac, naglalarawan siya sa mga Kristiyanong matapat na kahit may pandemic o tagutom, nakapokus ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Hindi sa tagutom. Hindi po. Pag may gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. So, mga minamahal at mga kapatid, alam ko, pag makinig ka sa balita, manervyos ka. Ako hindi na ako nakikinig ng balita. Para, wala akong nervyos. Kasi pag 1 million na nakita yung mata mo. Tapos sabi naman ni Roque, huwag naman yung 1 million yung tingnan nyo naman yung gumaling. O, di ba? Amen po. Huwag naman yung parang negative. Dapat tingnan mo yung positive, yung gumaling. So, sa inyo, sa atin, iwasan nyo na makikinig ng balita araw-araw. Instead na balita, panoorin nyo yung preaching, isi-share ninyo sa wall ninyo, tapos mag-subscribe kayo, pagkatapos, ipopromote nyo ang ating YouTube channel. Isa ng source ng blessing natin yan. Para pag marami ng viewers, marami ng subscriber, makatulong yan sa ating ministry, makatulong sa family ko, makatulong sa ating mga scholar. Sinasabi ko na ahin sa inyo, hindi lang yan para sa aking personal. Yung blessing na niya na papasok kapag mayroon, pag maabot ng 1,000 subscriber pataas, gamitin ko yan sa ministry, sa family. Yes! Kapag may matanggap kang pira marami, anong gagawin mo sa pira? Gamitin mo sa walang kabuluhan? No! Gamitin ko sa ministry para magbukas ng panibagong ministry. Panibagong Philippine Christian Baptist Mission. Pagkatapos, pinagpipray ko, na ma-train ko, kahit hindi kayo pastor, preacher pwede. Nagtatrabaho kayo, si Brother CJ, pinagpipray ko yan. Ang ministry niya, driver, song leader, preacher. Ayan. Kung tawagin ka ng Panginoon, salamat. Kung hindi, be a part of our ministry. Ministry mo yan eh. Pag may anong ministry mayroon ka, sa mga babae, may driver tayo. Si Sister Josel. Totoo. Subok na yan. Kahit bagong opera, gada-drive na yan. Totoo yan. Kaya ang ministry niya, driver yan. Sa babae. Alam nga, nagda-drive mo lalaki, sister. Amen? Oh. Yung iba naman, ang ministry, pinagpipray ko, magkaroon kayo ng tinatawag na PCPC, Pastoral Care. Ayan. Yung nagmamalasakit sa pastor. Ang priority natin dyan, mga professional. Amen po ba?
Sabi lang mga professional. Amen? Ayan, si Sister Claricia, si Sister Eliza May, ayan, si Brother Ronelio, kasama na rin na, si Sister Giselle, Brother CJ. Amen? O, huwag natin maliitin sama itong dalawa. Amen ba? Mas maganda yung maraming ministry. Amen? O, pastoral care. So, si Sister May, baka makalimutan. Pastoral care yan. Pinagpipray ko pa lang yan. Amen po. Sa mga kalalakihan naman natin, karpentero, si Brother Tirso, pag nagpagawa kayo ng bahay, si Brother Tuloy ng engineer nyo. Yes, si Brother Tirso yung karpentero. Amen? Bakit ibigay mo pa dun sa mga unbeliever yung sweldo? Sa Kristiyanong kapatid na natin. Mga young people natin, mga future kasama, mga high school natin. Iba-ibang ministry mayroon tayo. Kaya mga minamahal at mga kapatid, makakasurvive tayo sa tulong ng ating Panginoon. Hinahangaan na ang ating ministry. Kaya, ipag-pray natin dahil ang pandemic hanggang May 14. So, pag-pray natin. Sabi ni tatay, may nakuha akong lesson sa kanya. Sabi niya, palakasan na ito ng pananampalataya. Kasi marami nagkaralagas na pastor. Karamihan ang sakit ngayon, kahit heart attack, sasabihin COVID. Kasi, kausapin ka, pag COVID, wala ka nang babayaran sa ospital. Amen? Ang ospital, maka-income. Okay lang yun. Pero huwag kang pumayag na increment, ha? Palibing na lang kagad. Mga minamahal, mga kapatid, kailangan tuloy ang ating paglilingkod, tuloy ang social distancing, tuloy ang face mask, tuloy ang ating pagsamba, at sundin natin ang protocol. May alcohol tayo dyan. Pag may upo ka at sipon, huwag ka na magsamba. Amen? Para hindi mo na mahawaan yung iba. At ang sikreto ko, walang iba, katulad sa Israel, kunting upo, kunting sipon, suob kagad. Si tatay, sinuob ko. Si Mrs. sinuob ko. Sabi niya, Dad, dali mo na ako ng ospital, hindi na ako makahinga. Sakit na aking leeg, ha? Sinuob ko. Ininitan ko ng tubig. Ako'y nasipon, kunting sipon. Nag-init siya ng tubig, si Smile. Hindi naugasan yung kasirula ng aso. At tiniis ko kahit baho-baho. Tiga? Gumaling din ako. Sabi ko, hindi ako gagaling dito sa baka mamatay ako sa baho ng pagkain ng aso. Hindi. Sabi ko, sapunan mo naman. Inasayangan ako sa asin 3 kutsara. Alam niyo po, yun lang ang ginagawa ng Israel. Suob lang. Kahit yung Baptist na scientist ng Pilipinas ngayon, member ni Pastor Banta, Pastor Banta, Laurina, sa Pastor Hill, Laurina. Suob lang talaga, sabi niya. Pastor, suob lang. Kaya mga kapatid sa online, suob lang, ha? Kunting sipon, kunting ubo, suob kaagad. Hindi na matutuloy ang sipon. Vitamin. Yes. Vitamin. Vitamin C. At saka suob kaagad. Huwag ka na magpatagal-tagal. Pag nagsuob, baka di pa kayo marunong. May upuan. Lagay mo sa pen, masunog yung upuan eh. Lagay mo yung kaldero. Tapos maglagay ka ng tuwalya dun sa may sandalan. Lagay mo sa ulo mo. Tapos isarado mo dito. Buksan mo dahan-dahan, ha? Tapos, yung kaya, sa taas mo na. Ibuka mo yung bibig mo, ilong. At saka mata. Para papasok dito yung V4 at saka yung mata at saka silong. Papawisan ka within 3 minutes. Pag pinawisan ka, gawin mo 15 minutes kung kaya mo. Tapos huwag kang gumamit ng electric fan. Amen? Okay. So yan lang ang pagsuog. At least, maganda yung may kasamang practical advice mula kay Doc Nilo. Amen? Mula kay Pastor Nilo po pala. Mga minamahal, mga kapatid, mahal ko kayo sa Panginoon. Ayaw ko may malagas sa atin. Amen? So, pag may upot sipon, huwag mong gamitin yung kutsara ng isa, saka baso, saka plato. Hiwalay. Dapat iba-iba ang gamit. Mga minamahal, maraming salamat.
At yan lang ang ginawa ni Isaac, nagtanim at nagtiwala sa Panginoon. Mga estudyante, makatapos kayo. Huwag kayo mag-isip na, stop na ako! Tatakutin mo pa yung magulang mo, pambihira ka. Ano, ikaw kawawa yan. Pag nakapag-asawa ka, wala ka natapos, nako. Halos hindi ka makabili kahit bra. Mahirap. Kaya huwag kayong magtampo sa magulang nyo kapag pinapaaral kayo, kapag pinapayuhan kayo. At pag may kunting problema na nagpayo yung pastor na parang against sa damdamin mo, huwag ka magtampo. Sabihin mo, nagpayo lang yan siya eh. Nasa iyo na lang yan kung sundin mo o hindi. Amen? Amen po. Amen. Magsitayo po tayo. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa umaga ito. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan. Salamat sa mga anak mo, sa mga kapatiran na naririto. Salamat din po sa mga kapatiran sa online. Pagpalain niyo po ang aming mga kapatid sa online. Huwag niyo po silang pababayaan. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan po ni Jesus. Lahat pong magsabi ng Amen. Ate Helen, ito mga minamahal, break muna. 5 minutes lang para 9:45, start na yung ating pangalawang service. Thank you so much. Sister Milin Manalastas, Teresa Silares, si Mark Garcia, thank you. Pagpanood ninyo. After 5 minutes, tuloy po tayo.